Akala mo, biglaan ng cancer, ito ang hindi mo alam. Akala ng marami ang cancer, nag-umpisa lang ng ilang buwan. Oo. Parang akala nila, ngayon-ngayon lang ito nagtubo, tapos kumalat. Hindi. Matagal na po yan actually. How many years na yan? How many decades na yung iba actually? Gumagawa lang sila ng tahimik. Silensyo lang. Oo. Para silang mga magnanakaw sa gabi. Na hindi mo namamalayan kasi tulog ka, yun, may nanakaw na pala. Ganun po ang ginagawa ng cancer. Oo. So, wag po nating isipin na on that moment na nakita mo yung cancer, na-detect ng doktor, dun lang yun. Hindi. Actually, way back how many years pa po yun. Oo. Oo. Paano po nagsisimula yun? Okay? Number one is DNA damage. DNA damage. Ang DNA po, yan po ang may listahan ng blueprint or plano. Kaya yung mga code, kumbaga sa computer. So, alam ng katawan kung ano yung tamang code o yung blueprint na dapat i-replicate o ipa-photocopy kumbaga. Kaso lang, pag mali yung na-photocopy na, iba na. Halimbawa, ganito yung A ang ipo-photocopy, B naman sila o kaya X na. Iba. Iba yung lumalabas, di ba? Yun po, DNA damage na yun. Kung ang na-replicate or na-reproduce ng mga cells ay iba na yung sequence or yung DNA, iba na yung genes, doon na po yun. Ibig sabihin, abnormal cells na po yun. Abnormal cells. So, araw-araw ang katawan natin na-expose po sa mga chemicals, sa mga toxins, sa stress, sa puyat, sa mga processed foods, sa mga pollution. Unti-unti nitong sinisira yung ating DNA na nasa cells natin, sa loob ng cells natin. At kapag mali yung blueprint ng cell, pwede siyang maging cancer cell. Okay? So kapag mali talaga, nagkaroon na ng mutation dun sa cells, dun na po yun nagsisimula. So analogy, parang gumawa tayo ng bata, pero ang lumabas ay alien o kaya monster. Oo. Kumalat, lumaki, tapos kakaiba, hindi na siya namamatay, bagkus sinisira pa niya yung mga kalapit na mga organs niya. So, yan po. Ang cells na nagre-reproduce ng kapareho niyang uri, pero kapag nasira ang program sa loob ng cells, alien or monster cells ang nabubuo. So, kailangan po ang cells talaga mabantayan. Dapat tama yung sustansya. Dapat na itatapon yung mga dumi. Kasi kapag may mga toxins na nakapasok, dumapo sa mga cells natin, tapos mag-replicate siya or mag-duplicate, nag-reproduce siya, iba na kasi kasama na dun yung mga chemicals, yung mga toxins na nag-mutate sa kanila, yun, iba na yung nagiging cells. O kaya cancer cells na po yun. Pangalawa na dahilan, poor repair system. Mahina yung pang-repair. Bakit nangyayari na mahina yung anong tawag nito, yung mga mekaniko? Yung mga mekaniko sa katawan natin, bakit mahina? Kasi nga, minsan puyat lagi. O kaya kulang sa tulog. O kaya overwork. Sobrang sipag, di ba? Normal sanang inaayos ng katawan mo kapag natutulog ka ng maayos. Pero kapag mahina na yung immune system mo, stress ka pa, kulang ka pa sa tulog, may bisyo ka pa, ayan, mahirap ma-repair yung mga nakapasok na mga dumi, tapos nasira yung cells. Mahirap matanggal yun. Kasi, hindi ka nga natutulog ng maayos, may bisyo pa, di ba? So, yun po, poor repair system. Kailangan palakasin yung immune system kasi yan din po yung nagre-repair sa atin. Kaya dito po nagsisimula yung uncontrolled growth ng mga abnormal cells. Kaya kailangan talaga natin na palakasin yung ating immune system. So ano yung solusyon? Ano pa yung mga solusyon? Hindi pa po huli ang lahat ha. Hindi pa huli ang lahat. Ang good news, may magagawa pa po tayo. So kumain tayo ng mga rich in antioxidant. Anong mga pagkain na rich in antioxidants? Yun po yung mga gulay, yung mga prutas, yung mga beans, legumes, onions, garlic. At ayusin natin yung lifestyle natin, yung tulog, yung exercise, stress management. At iwasan yung mga toxins, yung yosi, yung alak, processed foods, karne, at mga chemicals. Hindi lang ito prevention, ito po ay pagbibigay ng chance sa katawan mong mag-heal. Kailangan natin bigyan ng tamang suporta para makapag-heal.